Good morning din po sa lahat ng mga kapatiran natin sumusubaybay sa YouTube channel at matapat na nagsishare ng ating mga lesson at saan man po kayo nawa ating mapapag-aralan ngayong umaga, a new study about this subject, the inerrancy of the scripture. Opo, yan po ating mapapag-aralan ngayong umaga mga kapatid. So, handa na natin yung ating mga Bibles para sa ating pag-aaral sa particular topic na ito na kinakailangan natin mga pag-aralan at malaman yung mga bagay po na binabanggit po dito sa topic natin when we talk about the inerrancy of the scripture. Ay meron po tayong actually maraming topic po, maraming verses po ito usually dahil we employ in this particular study the eclectic view of studying the scripture. That means we observe the Issachar view, the Berean view, the ambassador's view, and of course the eclectic principles of the scripture to arrive to the correct interpretation of every verse na tinatakel po natin. So, ano po itong inerrancy of the scripture, which is our topic for this morning. So, be ready with your Bibles and meron tayong mga chart na ipapakita para to enhance our study. Ano po? Okay? So, yan po ang topic natin, the inerrancy of the scripture. When we talk about the inerrancy of the scripture, what do we mean by inerrancy of the scripture is that the original Bible, the old manuscript, the source of all Bibles nowadays, the original scripture are without error. Yan ibig sabihin ng inerrancy. Okay, without error, the Bible, the scripture that the Apostle Paul is referring to in the book of 2 Timothy chapter 3 verse number 16, when he said all scripture is given inspiration by God. Ano po? So all of these scriptures, particularly in the Old Testament, they are without error. Nowadays, meron tayong Old Testament, of course, and the New Testament. So, mapapag-aralan natin ano ba ibig sabihin ng inerrancy of the scripture dahil sa mga different interpretations or different doctrines na nasa ating kapanahunan ay nag-ugat po sa maling pagkakilala sa salita ng Panginoon. Ano po? Maling pagkaintindi. Ano po? Dahil the Word of God is not an ordinary book. You cannot just read the Bible and arrive to the correct meaning. Na kailangan merong set of principles to follow to understand the message of the entirety message of the scripture. Kumbaga, ano po? So, we employ such principles. Ano po? Ito pong eclectic study of the scripture. Okay, so in passing, we will go first to history. If we will go to history, ano po? Ito pong chart na ito ay well researched. Kaya malalaman po natin ang mga pinagsimulan po nito at ano po yung mga
contemporary writings ng kasama ng uh, New Testament. Ano po? Okay, this is the New Testament compared to itong malaking yellow na yan. That is the New Testament compared to other writings. Ano po? Kaya ang dami ho niyan. Ano po? Ang dami yan. Kung titingnan nyo yung chart natin, the New Testament, mayroon pong libu-libong mga copies po yan. Okay? Compared to the writings of Homer, Iliad, Aristotle, at some other Greek scholars or scientists like Pliny, Herodotus, and Plato. Ano po? So yan, yan ang comparison ng buong New Testament. At ang ating ano to? Ang ating natuklasan dito sa gitna, if you shed your attention dito po sa gitna, yan po yung origin of transmission, kumbaga ng sinabing transmission yung mga pagsusulat ng mga ibang tao patungkol sa the New Testament. Ano po? So, itong pinakamalaki niyan, that is the New Testament. Ang daming writings niya ng New Testament compared sa mga secular and Greek philosophers and historians and scientists in their time. Ang pinakamalaki po dyan na sumunod sa New Testament is the writing of Homer. Ayan, okay. So, yan ang comparison natin sa history. Ano po? Okay, so punta tayo sa chart natin. Let me share to you itong chart natin. Okay, the inerrancy of the Bible. Ano po? So nandito tayo. Dito tayo sa dulo, present. Sa present tayo. Pakita ko muna yung chart natin para alam natin yung takbo ng pag-uusap natin. The beginning of the New Testament dito. At dito naman, the end of the Old Testament. Gitna ng Old and the New Testament, there are 4 centuries. Ano po? 400 years between the Old and the New Testament. Ano po? Yan ang according sa mga Bible scholars. Ano po? So, kailan po nagkaroon ng New Testament? That is AD. Dito na tayo dito. AD compiled the whole New Testament was compiled sa taon ng AD 120. Okay? Kumpleto na diyan yung New Testament. So, yan ang overview natin. So, titingnan ho natin yung mga verses na pinapatungkulan po nito. Ano po? So, una natin puntahan itong verse na sinasabi ng Panginoon dito sa aklat ng ano 'yon? Ano to? Luke chapter 24. Tama ba? 24 ito? Luke 24. Ha? Okay. Verse 31. Tama ba? Tama ba yung reference ko? Baka nagkakamali ako. Luke 24. Ha? 31? Hindi Luke 24 yan. Hindi Luke 24 ito. No, I'm sorry. Tingnan natin anong reference nito. Ang reference niyan ay ibaba nga natin. Saan ba ito?
Matthew 22. Okay. Matthew 22, verse number 30, 31. Yan. Matthew 22:31, where the Lord Jesus Christ said, ano pa sabi diyan ng ating Panginoon sa Matthew 22 verse number 31, but as touching the resurrection of the dead, we have ye not read that which was spoken unto you by God? Now, ito po yung tanong ng Panginoon sa atin. Ano po? Bakit tinatanong ng Panginoon yung mga, ang kausap niya po ito yung mga scribes and the Pharisees and others, ano po, about, they are asking him about the scripture, ano po, na sinagot niya. Ngayon naman, sagot ng Panginoon dito, sinagot niya yung mga tao sa pamamagitan ng mga tanong. Ganon kasi ang ganon kasi ang mga Hebrew, ano po, pag magtatanong ka sa kanila, sasagutin nila yung tanong mo sa pamamagitan ng tanong din. Yun ang kanilang way of relationship nila sa kanilang communication sa mga datas na alam po nila. So ano po ang sagot ng Panginoon po dito? Sa Matthew 22 verse number 31, but as touching the resurrection of the dead, ito yung tanong ng Panginoon, have ye not read that which was spoken unto you by God? Ayan na po. Yan ang tanong ng ating Panginoon na dapat nating sasagutin ngayong umaga when we talk about the inerrancy of the scripture. Dito natin mapapatunayan na ang salita ng Panginoon, the Bible, is without error sa pag-aaral po natin. Sana matapos natin ngayong umaga. So, balikan natin yung tanong ng Panginoon, have ye not read that which was spoken unto you by God? Sabi niya, ano po. Now, kung iintindihin mo yung tanong ng Panginoon, parang merong disconnect, ano po. Kasi binabanggit niya yung have ye not read? Hindi nyo ba nabasa? Sabi niya, di ba? Sa Tagalog, hindi nyo ba nabasa ang sinabi sa inyo ng Panginoon? Sabi diyan, ano po, sa verse 31. Na kung iisipin mo, parang mali, intindihin natin yung salita ng Panginoon dahil meron siyang tinuturo sa atin dito pagdating sa kanyang salita, na kanyang salita is without error, ano po. Intindihin natin yung kanyang sinasabi dahil ito yung tanong ng Panginoon, ito yung tanong niya na magtuturo sa atin kung ano dapat ang ating view, ano dapat ang ating katatayuan pagdating sa kanyang salita. Okay? So sabi diyan, hindi nyo ba nabasa ang sinabi sa inyo ng Panginoon? Okay? Ngayon, sa mga ordinaryong tao, hindi mapapansin itong sasabihin ko. Pero pag kayo po ay mahilig magsulat, mahilig magbasa ng mga aklat, ay malalaman mo kaagad, ano po? Malalaman mo kaagad, parang mali yung sinabi ng Panginoon na hindi nyo ba nabasa ang sinabi sa inyo? Okay, dapat to be consistent, dapat ang tanong ng Panginoon diyan, hindi nyo ba nabasa ang isinulat ko sa inyo? Ganon dapat, di ba? Pero ang sabi dito, hindi nyo ba nabasa
ang sinabi ko. Mali, di ba? Kasi hindi mo mababasa yung sinasabi. Pinapakinggan yon. Oh, kayo matulog kasi pagka natulog kayo dito hindi niya makuha yung mensahe ng sinasabi ng Panginoon dito, ano po. Okay, so just gamitin natin yung ating biblical philosophy dito po, ano po, dahil ito yung tinuturo ng Panginoon when we talk about this particular topic ng inerrancy of the scripture, or paano natin mapapatunayan na ang Biblia ay walang mali. Kasi sabi ng iba, ang Biblia ay sinulat lang yan ng tao. Siyempre wala na ibang magsusulat niyan kundi tao. Alangan naman isulat yan ng unggoy o kaya ng gorilla o kaya ng aso. Siyempre tao yan magsusulat. Pero sabi ng mga kritiko ng salita ng Panginoon ay ang Biblia daw ay punong-puno ng kamalian, ano? At ang daming mga mali daw sa salita ng Panginoon. So yan ang challenge natin ngayong umaga. How can we prove to them that the Bible is without error? So go back sa statement ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo ba nabasa ang sinabi sa iyo? Oh. Okay. Dapat, ang nakasulat diyan, hindi nyo ba sinabi ang sinulat ko? Hindi nyo ba nabasa ang sinulat ko? Dapat ganoon ang tanong ng Panginoon, di ba? Pero ang sabi niya ng Panginoon, hindi nyo ba nabasa ang sinabi ko? Ayun, ano po. Ano ibig sabihin nun? Magkaiba po 'yon, pero malaki ang ibig sabihin niya pagdating sa studying the inerrancy of the Bible. Paano natin mapapatunayan na ang Biblia ay walang mali? Simula dito sa statement ng ating Panginoon, makikita natin yung sagot sa katanungan natin na ang Biblia, ano po, ang position natin na ang Biblia ay walang error. Go back sa statement ng Panginoon. Hindi nyo ba nabasa ang sinabi ko sa inyo? Sabi ng Panginoon, di ba? Dapat ang tanong ng Panginoon, hindi nyo ba nabasa ang isinulat ko? Okay? Ganun dapat. Pero ang tanong ng Panginoon, have ye not read that which was spoken unto you by God? Okay, ulit-ulitin natin para hindi natin makalimutan at maintindihan ng maayos. Ano po? Tama, di ba? Tama, dapat ganun pagkasulat, di ba? Ang pagkasulat at pagkasabi dapat ng Panginoon, hindi nyo ba nabasa kung ano ang sinulat ko? Ganun dapat. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi nyo ba nabasa ang sinabi ko sa iyo? Okay? Ganun dapat. So ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Sinabi ko kanina, ang mga Hudyo, pag tinanong mo sila, sasagutin nila yung tanong mo ng tanong din. Para mag-isip ka na yung tanong mo ay tanong lang na walang kalatoy-latoy, walang kwenta. Okay? Pagka mga Hudyo ay tinanong ka, okay, tinanong mo sila, sasagutin ka ng tanong din para ipakita na yung tanong mo ay walang kwenta. So ang sinasabi ng Panginoon dito, yung mga tanong ng mga Pariseyo dito, ano po? Ang tanong nila kasi dito sa verse number 28, ano po? In the resurrection, whose wife shall he be of the seven? For they all had her. Ito yung kwento. Ito yung kwento na according sa mga original manuscripts, ito yung kwento sa Bible na hindi mo matatagpuan sa original manuscript. Itong babae na nag-asawa ng 7. Okay? Ito yung tanong ng mga Pariseyo sa Panginoon.
Kaya ang sagot ng Panginoon, anong sagot ng Panginoon ulit? Sa 31, hindi nyo ba nabasa kung ano ang sinabi ko? Ayun. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Ibig sabihin ng Panginoon sa kanila, walang kakwenta-kwenta yung inyong tanong. Sabi ng Panginoon, ano po? Ibig sabihin, mali ang iyong tanong. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. At maling-mali kayo, sabi niya dito sa verse number, saan na ba yun? Ito, 29, sabi diyan, Jesus answered and said unto them, ye do err, not knowing the scriptures. Mali kayo sa hindi nyo pagkaalam sa salita ng Panginoon. Mali kayo, sabi niya, sa verse 29. Ano po? Mali kayo sa pagkaalam nyo sa scripture. Sabi ng Panginoon diyan, ano po? Puntahan natin ito maya-maya, ano po? So, yun yung premise natin, ha? Yun ang premise natin ngayong umaga, mga kapatid, ano po? Hindi nyo ba nabasa kung ano ang sinabi ko sa inyo? Yan ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, mali yung iyong tanong. Kaya tinatanong kita ng ganitong para mag-isip ka, sabi ng Panginoon, dahil mali yung tanong mo. Ano po? Secondly, sa verse 31, nung sinabi ng Panginoon na, have ye not read that which was spoken unto you, that ought to be, have ye not read that which was written unto you by God? Ano po? Secondly, ang ibig sabihin ng Panginoon dito, mga kapatid, hindi lang mali yung tanong nila. Ang ibig sabihin ng Panginoon na kinikilala ng Panginoon, tingnan nyo, ito yung second point natin. Kinikilala ng Panginoon yung transmission ng kanyang salita. Ano ibig sabihin ng transmission? Yung pagkasulat ng salita ng Panginoon sa original Hebrew, Greek, and Aramaic ay patuloy na meron tayong kopya niyan ngayong umaga. Ano po? Dahil ang kanyang salita, ang sabi niya, siya ang nangako po nito Ang sabi niya sa Matthew 24, di ba? Nalaman natin, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Sabi niya. Ano po? At nabasa natin, narinig natin kanina sa Bible reading natin sa Psalm 19, di ba? Itong analogy ng liwanag na tumutukoy sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Ano po? Okay, so much for that. So, ang ibig sabihin ng Panginoon pala sa verse 31 ay yung mga salita ng Diyos na sinulat sa Old Testament na dumaan sa transmission o pagkasalin ng mga salita ay hindi nawawala yung kanyang mensahe. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ano po? Kaya, nung tinanong siya ng mga tao dito, sa verse 28, oy, meron daw babae na nag-asawa ng 7. Ang tanong ng mga Pariseyo, pagdating sa resurrection, kanino siya asawa doon sa 7? Yun ang tanong nila, di ba? Okay? So dito makikita natin, sabi ng Panginoon, mali kayo, sabi niya sa verse 29. Bakit nagkakamali sila? Dahil, pakita ko na yung next slide, punta tayo sa next slide. Dahil mahalaga ito. Dito natin malalaman yung sa tinatawag na okay, ayan. Division ng scripture sa Old Testament. Yan, kung kita niyo na ba ito? Nakita niyo na, di ba? Okay. Ayan. So, ang sabi ng Panginoon, mali ang pagkaintindi nyo sa scripture. Sabi ng Panginoon, bakit? Dahil the Hebrew Bible, kasi sa kapanahonan ng Panginoon, ang pinapag-usapan nila ang Bible ang version ng Bible na hawak ng Panginoon,
Ano po, nung kinakausap niya yung mga Pariseyo, yung mga disipulo, ang Bible na meron sila is the Jewish Bible or yung tinatawag na the Tanakh. Okay? The Tanakh. Ibig sabihin ng Tanakh, Tanakh is the abbreviation of the Torah, the Nevi'im, or ano ito? The prophets, and the Ketubim or Psalms. Ano po? Okay, nabasa na natin 'yan sa aklat ng Luke 24. Sabi sa Luke 24, puntahan natin dahil mahalaga yung tinatawag dito sa Luke 24. Ano po? Saan na ba yung Luke 24? Saan yung Bible natin? Ito ba 'yon? Ito? Sa Luke 24. Yan, puntahan natin sa Luke 24, ha. Dahil nandito yung division ng salita ng Panginoon sa Luke 24. Madali lang at naglalag yung ano. I-shutdown mo na ngayon para lumakas ang ano. Luke chapter 24. Yan. Luke 24. Dali lang, ha. Pakita natin dahil mahalaga ito. Yun. Verse number 27. Saan na? Verse number 27. Dali nga, lakahan natin. Luke 24, verse number 27. Yan, sinabi ng Panginoon dito sa 27. 27. Sabi dito, and beginning at Moses, ayan, ano itong beginning at Moses na binabanggit? That is the Torah. And all the prophets, okay, the Ketubim, and in all the scriptures. So dito dalawa lang, 'di ba? Moses and the prophets. So Torah and the Ketubim. Pero pagka punta tayo sa verse 45, verse 44, verse 44, dito makita natin yung complete division ng salita ng Panginoon. Ang sabi, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the Torah, the Nevi'im, and in the prophets, and in Psalms and the Ketubim. Ayan, nakita natin yung exact division ng salita ng Panginoon. Ito yung Bible sa kapanahunan ng ating Panginoon, ano po? Yung the scripture na tinatawag, the Torah, the Nevi'im, and the Ketubim, or the Jewish Tanakh, the Jewish Bible, ano po? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, mali kayo sa pagkakaintindi ng scripture. Ano ibig sabihin ng mali sa pagkakaintindi sa scripture? Ba't sila nagkakamali? Primarily, yung scripture doon na sinasabi ng Panginoon, when they are speaking about the law pagdating sa relationship sa mga tao, particularly sa marriage or sa mga ibang relationship ng mga tao, ay mababasa natin yung mga batas na yon pagdating dito po sa Torah, sa Law of Moses, ano po, tinatawag, ano po. Mali daw yung pagkaintindi ng mga Pariseyo sa the Law of Moses. Bakit sila nagkamali? Dahil ang Jewish Bible or the Tanakh ay mayroong pong version, ano po, yung Hebrew, which is Tanakh, and then yung language, ano po, yung kanilang language noon tsaka panahon nila
Iba pang language na tinatawag yung Aramaic. Ano po? Aramaic. Aramaic version of the Jewish Bible na ang tawag dyan ay Targum. Okay? Targum. Ayan. Ano? Pangatlo, yung tinatawag na Talmud or yung oral law. Ito yung batas sa Israel na binigyan na ng pagpapaliwanag. The Talmud. Ano po? At doon sa pagpapaliwanag ng batas ni Moises, doon sila nagkamali. Okay? So, yan ang nasa isipan natin, ha. So, ang sabi ng Panginoon, mali kayo dahil ng pagkakaintindi sa salita na Panginoon, sabi ng ating Panginoon sa mga Pariseyon. Nagkamali sila dahil ang kanilang binabasehan ng aral ay yung Jewish Talmud. Yun lang yung interpretation ng the law. Bakit mali yung Jewish Talmud? Dahil ang nag-interpret doon, ang nagpapaliwanag po doon sa Talmud ay mga tao na, ano po? Depende na sa pagkakaintindi nila kung ano daw ang batas ni Moises, yun ang Talmud, ano po. So doon po sila nagkamali, ano po. So, alam natin na sa kapanahonan ng Panginoon, ang Bible po noon ay tinatawag sa Hebrew na Tanakh, o the Torah, the Nevi'im, and the Ketubim, or the Jewish Bible in English. Yan yung unang version, Hebrew version ng Scripture. The second version sa kapanahonan ng Panginoon ay yung Targum or Aramaic. Ibang salita yan sa kapanahonan ng ito ay mga salitang ordinaryong salitang kalye, salita sa kalsada, kumbaga sa kapanahon natin yung Jewish Targum, ano po. Na meron din yan sa New Testament. Yung sinabi ng Panginoon nung pinagaling niya yung babae, 'di ba? Nung sinabi niya, Talita Kumi. Okay. Yun ay Aramaic 'yon, ano po. Nung nakapako ang Panginoon sa krus, nung sinabi ng Panginoon na Eli Eli lama sabachthani, ayun, Aramaic 'yon, hindi 'yon Hebrew. 'Yon ay Aramaic. Kaya ang Bible po, meron pong Hebrew, ang mga Hudyo, meron silang Aramaic. At pangatlong version ng Bible nila, yung tinatawag na Talmud or the oral law. Ito yung mga interpretation ng mga tao sa batas ni Moises. Kaya ang sabi ng Panginoon, mali ang pagkaintindi nyo dahil ang pinapaniwalaan nyo lang, sinusunod nyo lang is the Talmud. The Talmud version. The oral law version of the Bible na mali kayo doon. Mali ang pagkaintindi nyo, sabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? Okay, so with that, alam na ho natin yung meron tayong background paano nagkaroon ng Old Testament, ano po. So kinikilala ng Panginoon yung Jewish Bible, which is the Tanakh. Ang hindi kinikilala ng Panginoon ay yung Talmud. Dahil yun ay Bible na ayon sa pagkaintindi ng mga tao. Hindi na nila sinunod yung tamang prinsipyo ni Moises. Kaya ang sabi ng Panginoon dito sa Matthew 22:29, "Ye do err not knowing the scriptures." Ang alam nyo lang is the Talmud. You know only the Talmud, but you do not know the Tanakh. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya naano po sila dito. Ano ba itong Torah or the law of Moses, or Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy? Okay? Dito po, ang alam lang kasi ng iba, ang kautusan ng Panginoon 10, yung 10 utos. Ano po? Pero mali, hindi po 10 lamang ang utos ng Panginoon sa Torah or in the law of Moses. Ito po. Okay? Ang batas ng Panginoon sa Torah
nasa 613 na batas ng Panginoon. Ano po? 613 batas ni Moises na papaloob dito po sa Torah. 613. So, pag sinabi ng salita ng Panginoon na the law of Moses, they are not referring to the Ten Commandments. Hindi po. They are referring to the 613 laws of Moses. Ano po? Or alam na po, yan ay in passing para maintindihan natin na hindi lang yan hindi lang 10 ang binigay ng utos ng Panginoon kay Moises. Ano po? 613 po yan. Ang dami-dami. Bakit kinakailangan na magbigay ng Panginoon ng 613 utos sa mga tao kay Moises sa paglilingkod nila? Dahil nakalimutan ng tao yung kaisa-isa na kautusan ng Panginoon. Ano po? Kapag nalimutan mo yung kaisa-isang utos ng Panginoon, ay bibigyan ka ng 600 na utos ng Panginoon na sundin mo para bumalik ka dun sa isa. Ano ba yung isa? Ano ba yung kaisa-isang utos na nakalimutan ng tao na sinasabi ni Apostle Paul na the law can be summed up, sabi ni Apostle Paul, by one word. Or ang sabi ng Panginoon sa book of Matthew, di ba? Nung tinanong siya ng abogado, sabi, Panginoon, alin ba ang pinakamahalagang utos ni Moises? Yun, tinanong siya, di ba, sa book of Matthew. Alin ba ang pinakamahalagang utos ni Moises? Ano ang sagot ng Panginoon? Sabi doon, isa lang pinakamahalaga. And that is to love the Lord thy God with all thy heart, thy mind, strength, and soul, and body. Sabi niya, ano? Yung pangalawa ay katulad noon. Okay? So, ibig sabihin ng Panginoon, the only law na kinikilala ng ating Panginoon is ang pagmamahal, ang love, sabi niya, ano ho. Okay? The love of God, yan ang number 1 na utos. Pag nakalimutan mo ang pag-ibig sa Panginoon, bibigyan ka ng 600 na sundin mo para bumalik ka doon. Ano po? That means discipline. Ano po? Dinidisiplina tayo. Ano po? Katulad ng isang tao pagka gusto mo mag-aral magmaneho, bibigyan ka ng gobyerno ng ang dami-daming susundin mo. Okay? Bibigyan ka ng tatlong klaseng i-memorize mo yung tatlong klaseng mga senyales sa kalsada. Okay, nandiyan yung directional sign, kabisaduhin mo lahat yon. Andiyan yung directional sign, nandiyan yung warning signs, ano, kabisaduhin mo lahat yon. Okay, ang dami-daming dapat mong kabisaduhin, ano, para saan? Para bigyan ka ng lisensya. Okay, so para masunod mo yung kaisa-isa, dapat gawin mo yung pagkadami-dami. Yun ay batas ng Panginoon na ibinigay sa mga tao. Ano? Para ang tao ay bumalik sa unang kautusan, dapat nila malaman na ang pagbabalik doon ay sa pagsunod ng 613 batas ni Moises. So much for that sa Torah, ano po? So much for that sa Nevi'im at saka sa Ketubim. So sa kapanahonan ng Panginoon, in the Old Testament, ano po, ang Old Testament ay meron sa kapanahonan ng Panginoon, 3 version. Ano yon? The Hebrew Bible, which is the Tanakh, the Aramaic Bible, which is the Targum, and then the oral law, or the Talmud, or the interpretation of the law of Moses. Doon sila nagkakamali kasi nagkakaiba na sila ng interpretation, ano po. So makita natin yan in the Old Testament. So punta tayo sa next chart natin sa pag-uusap natin. Ito.
yung chart natin. Dito, napag-usapan na natin ito. Ano po? Pag-usapan na natin dito in the Old Testament. Ayan, yan yung sa mga nasa YouTube, the Holy Scriptures, which is the Tanakh, the Targum, and the Talmud. Okay, ayan. Ngayon, puntahan natin itong kapanahon natin ito in the New Testament. Okay, in the New Testament, ano po, makikita ho natin dito papaano yung mapapatunayan na ang Bible nga ay is without error. Ano po? Okay. Tignan natin ha. Sunod po kayo at ito ay mahalaga para maipaliwanag pag tinanong kayo ng mga tao, malaman nyo ipaliwanag kung bakit ganito ang Bible po natin. Ano po? Sa kapanahunan natin, tayo sa kapanahonan natin, ito po yung data na research natin coming sa itong data na ito, nababanggit ko, ito yung data galing sa CSNTM or Center of Study of the New Testament. Okay? Ayan, na pinapangunahan ni Dr. Dan Wallace, at saka proponent si James White. Ito po yung data na nakalap po nila. Ito po ay worldwide, according sa mga archaeologists. These data are true and factual, sabi nila. At ginawa na nilang, meron na po itong meron na po itong digital version, ano po. So meron silang hard version and digital version. So sa kapanahon natin, sa pag-aaral sa salita ng Panginoon, meron natuklasan natin? There are 5,800 manuscript in the Greek. Greek lang ha. Greek lang po ito, hindi kasama yung ibang version ng Bible, ano po. Katulad ng Coptic, Bohairic, at saka Arabic, ano po. Ito ay mga Greek versions lang ng New Testament, ano po. New Testament ito ha, tapos na tayo dun sa Old Testament. Ang Old Testament, wala na tayong problema doon dahil kinilala ng Panginoon yung Old Testament. Sabi niya nga sa pag-uusap na sa Matthew 22, ano po, nagkakamali yung mga Hudyo dito sa Talmud, sa interpretation of the law of Moses. So kinilala ng Panginoon yung scripture, sabi niya, have ye not read what God hath spoken unto you? Hindi nyo ba nabasa kung anong sinabi sa iyo ng Panginoon? Ayun, he is referring to the Tanakh, the Hebrew Bible, or to the Aramaic Bible, which is the Targum. The Lord is not referring to the Talmud or the oral interpretation of the law of Moses. Hindi yan, ano. Ang pinapaniwalaan ng mga tao noon is the Talmud. Sabi ng Panginoon, mali yon. Mali yung interpretation niyo sa Talmud, sa law of Moses. So kinilala ng Panginoon yung Old Testament. So ibig sabihin, wala na tayong problema po diyan, mga kapatid, ano po. Okay, so punta muna tayo dito fast forward tayo dito sa kapanahonan natin. Dito po sa kapanahonan natin, meron tayong according sa CSNTM Center for Studies of the New Testament, by Dan Wallace and James White, meron tayong 5,800 manuscripts in Greek, and there are 400,000 variants. Ano ibig sabihin ng variants? Pagka mali yung spelling, bakit nagkakamali ang spelling? Kasi iba't ibang tao ang nagsusulat po ng mga New Testament, ano po. Wala pong center na nagpapublish ng Bible noon. Dahil ang printing press ay naimbento lamang noong 1440 sa Germany. So bago 1440, paano lumaganap yung New Testament noon na 5,800? Ibig sabihin,
Pag gusto mo magkaroon ng Bible noon, sa panahon before 1440, okay? Pag gusto mo magkaroon ng Bible, isulat mo ang iyong sariling Bible, kopyahin mo. Ganon, dumami ang mga manuscript in Greek, 5,800 at 400,000 variants. Kasi pagka iba na ang lengguwahe, o iba na rin nagsulat, o iba na yung spelling, iba na yung pagkasabi, nag-iiba ang spelling, siyempre pa nag-iiba ang salita. Yun ang ibig sabihin ng variants. Okay? 400,000 variants. At in the New Testament, meron tayong 138,213 words in the Greek New Testament. So sa New Testament natin, halimbawa para maintindihan natin, sa New Testament natin ngayong umaga, o yung sabihin natin yung English, sabihin natin yung English, ang salita sa English New Testament, plus and minus, more or less mga 200,000 words in the New Testament. Ano po? Okay? Ibig sabihin niyan, ang bawat salita sa 200,000 na salita sa New Testament, merong 3 variant. Yan ang ibig sabihin nun ng mga data natin ito. Okay? At saka nung pinag-aralan po nila itong mga variants po nito, itong mga manuscripts po na ito, mga kapatid, okay, ito ang nakuha nila, ito yung nakita po nila, 99% ng lahat ng variants, itong 400,000 variants, 99% of that does not impact or affect the meaning of the text. Ibig sabihin, sa 90% ng 400,000 na variants ng New Testament, hindi po nababago yung mensahe ng Panginoon, nananatili. Ano po ibig sabihin nun? Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, God has preserved His Word throughout all generation hanggang makarating sa atin, kahit na nagkaroon ng mga gera, ng gulo, ng natural disasters, nakarating pa rin ang salita ng Panginoon sa atin dahil pangako niya yan Heaven and earth will pass away, sabi niya, but my words will not pass away, sabi sa Matthew 24. Okay, so 99% ng lahat ng variant, walang hindi nababago yung mensahe ng Biblia. Ibig sabihin, kung ano ang mensahe ng mga disipulo noon, papaano maligtas ang tao, papaano makarating sa langit, nananatili na pareho sa kapanahunan natin, dahil dahil iningatan ng Panginoon yan sa pamamagitan ng mga textual variants na pagkadami-dami, mga kapatid. Papaano iningatan ng Panginoon yan? Ganito yan, ibig sabihin yan. Parang isang tao na nag-assemble ng puzzle, di ba? Halimbawa, meron kang jigsaw puzzle na ang piyesa niya ay 100. Okay? So para mabuo mo yung jigsaw puzzle, meron kang 200 na piyesa. Ano mas maganda? Meron kang 200 na piyesa o meron kang 5 piyesa lamang para mabuo mo yung jigsaw puzzle? Mas maganda yung marami, di ba? Dahil marami kang pagpipilian, makumpleto mo yung puzzle mo. Kumpara sa meron ka lang 5 piyesa, hindi mo mabubuo yung puzzle. Yon ang ibig sabihin po nito, na sa lahat ng 400,000 variants ng New Testament, piliin mo doon ang pwede mong idugtong o ikabit o i-interpret sa salita ng Panginoon para mabuo mo yung salita, totoong sinasabi ng mensahe ng Panginoon. Yun ang principle na ino-observe natin pagdating sa tinatawag nating
eclectic version of the Bible. Ano po? Hindi lang isang version ang tinitingnan natin. Karaniwan, bumabalik tayo sa Hebrew, bumabalik tayo sa Greek para masigurado natin kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Ano po? Yan ang mali ng iba ngayon na ang kanilang Bible lamang is the English language, the King James Version lamang. Ano po? Mali. Dahil ang salitang English, kailan ba nagkaroon ng English? Salitang English, no? Ano ba sa history ng English? Ano po? Kailan ba nagkaroon ng English language sa buong mundo? Ano po? Barely in the 13th century. So, ibig sabihin, magmula sa kamatayan ng Panginoon hanggang 13th century, edi walang Bible noon. Kung English lang ang totoong Bible. Hindi po, mali po. Ano po? Kaya binabalikan natin yung Hebrew, Greek, and also Latin para makumpleto natin yung mensahe na sinasabi ng Panginoon. Ano po? Yan ang principles na we observe in this study, the eclectic version of the Bible. Ano po? Okay, so much for the 99%. Ano naman ang nangyari sa 1%? Sa studies po nila, ano po? Sa study nila ni Dr. Dan Wallace sa Amerika, ano po? By the way, si Dan Wallace nag-aral yan sa Moody Bible Institute at saka meron pang dalawa. Graduate din siya, I'm not mistaken, sa Harvard at saka sa Princeton Seminary. Ano po? Yeah. Ganon din si James White, ano po. Okay, so yung mga 1%, saan napunta yung 1%? Kung 99% sa 400,000 na variants ng New Testament ay nagkakaisa sila, ano naman sinasabi ng 1%? Okay? Ang 1% ay viable. Pag sinabing viable, ito yung version ng Bible na walang suporta 1,000 years before na isulat. Kumbaga, sabihin natin, kung ang version ng Bible natin ngayon ay wala tayong mababasang support 1,000 years before sa kapanahon natin, viable yon. Okay? Viable yon, ibig sabihin, mali yon, mali. Okay? Mali. Walang support sa 1,000 years eh. Okay? So, karaniwan, pangalawa, itong 1%, karaniwan po dito na variants po nila o pagkakaiba nila ay nagkakaiba sila sa tinatawag sa Greek na the movable nu. Okay? Movable nu in Greek. Ano ibig sabihin ng movable nu? Parang sa English, ano po? Parang sa English, pag sinabi mo this is, hindi mo pwede sabihin na this is a apple. Mali, di ba? Mali 'yon. Pero sa southern states sa Amerika, punta ako doon kahapon, pwede 'yun eh. Okay. Pag sinabi mong this is a apple, o pwede accepted 'yon, no? sa Texan, okay. Pero pagdating sa Central America o Northern America, mali na 'yon, okay? Mali na 'yon sa kanila. Dapat sasabihin mo this is an apple. Dapat may N doon sa A, okay? Ganon din po sa Greek. Okay, yung movable nu. Karamihan ho yan ay nandito sa 1%. Wala doon sa 99%. Okay? So yan yung present, ano po? Yan yung present. Nakapanahon natin. Ngayon, puntahan natin itong kahalagahan ng binabalikan yung original word. Ito yung kagandahan ng binabalikan yung Hebrew, Greek, and Aramaic para malaman mo yung ibig sabihin. Halimbawa na lang yung 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God. Ano?
Ano ba ibig sabihin ng inspiration doon? Inspiration is the Greek word kasi sa English, pag sinabi mong inspiration, iba na ibig sabihin di ba? Ano ba ibig sabihin ng inspiration sa English? Iba pagdating sa Greek. Ano po? Iba yan sa Greek, ano po? In the Greek, that is theopneustos. In the Greek, theopneustos is a Greek word na binubuo ng dalawang Greek word, theos and neo. Okay? Theos and neo. Theo is God, neo is breath. So, all scripture is God breath. 'Yon ang ibig sabihin nun sa English, ano? Iba 'yon sa English sa inspiration So, ano ibig sabihin na all scripture is given by God by inspiration? Ano ba ibig sabihin ng inspiration na ni Apostle Paul sa 2 Timothy 3:16? Or God breath. Okay, malalaman natin yan maya-maya. Pero ito yung bigyan ko kayo ng isang example ng kagandahan bakit kinakailangan bumalik sa Hebrew, sa Greek, at sa Aramaic. Bakit kinakailangan bumalik doon? Ano po? Tingnan nyo sa ano natin. Pag napapansin nyo sa ating mga doctrines sa tinatawag nilang primary doctrines, ano po, okay? Like for example, itong rapture. Saan mo mababasa sa Bible ang rapture? Walang salitang rapture sa Bible, sa New Testament, ano po? Wala po. Di ba? Wala. Okay? Wala kang mababasa doon. But para malaman mo saan galing yung rapture, sa chart natin, okay, yung rapture ay nanggaling sa Latin Vulgate ng Bible, ng the scripture, ano po, sa Latin. Itong Latin Vulgate in the 4th century AD na isinulat ni Jerome. Sinulat yan ni Jerome, yung Latin na Rapimur. English yan ng rapture. Okay? Pero wala yan, mga kapatid, walang rapture sa sinulat ni Ptolemy Philadelphus sa Greek Septuagint. Opo. Sa Bible ng mga disipulo at ng Panginoon, walang rapture noon. Lumabas yung rapture sa Latin. At saka, yung salitang Lucifer. Walang Lucifer sa Greek Septuagint. Walang Lucifer sa Hebrew Bible. Yan po ay pinasimulan ni Jerome. Ano po? Okay, ang nakasulat sa Greek Septuagint, the Shining One. Nung i-translate ni Jerome, ginawa niyang Lucifer. Okay? Lucent. Yan yung halimbawa na masasabi natin na ang mga versions ng Bible, meron pong they carry the meaning of the scripture kahit na babago yung salita, mga kapatid, ano po. At isa pa ito, ano po, ito sa King James Version. Sa King James Version, sa aklat ng Revelation 16:5, ang sabi po doon, who is, who was, and is to come. Pero sa King James yun, pero sa original versions, ano po, sa original versions ng Bible, okay, sa original versions ng Bible, sa eclectic version, yung version na galing dito sa 5,800 manuscript, ano po, ang nakasulat doon sa Revelation 16:5 is this: who is, who was, the Holy One.
tinanggal ng King James Version yung Holy One. Okay, yan ang weakness, another weakness of the King James Version. Tinanggal nila yung Holy. Bakit tinanggal yung Holy One? Yung Holy One in the book of Isaiah in the Old Testament, that is a title of the Lord Jesus Christ. So, in this point, sasabihin natin, the King James Version is very weak. Bakit mo tatanggalin yung title ng Panginoon na Holy One? Ilagay mo sa Book of Revelation na and is to come na lamang. Hindi naman lahat ng darating Holy One eh. Okay, iba yon. Malaki pagkakaiba po, no, mga kapatid. Ano po. Okay, so, kinakailangan natin itong eclectic version para malaman natin yung exact meaning. Yan yung pagkakamali ng mga Pariseyo sa kapanahunan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, nagkakamali kayo sa pagkaintindi ng Scripture. Bakit? Ang iniintindi lamang yung Talmud. Maling interpretation yan ng Jewish Bible na Tanakh or Targum, sabi ng Panginoon. Ganon din sa kapanahunan natin, di ba mga kapatid? May mga tao na ang pinapaniwalaan lamang is the English version, English version of the King James Version, ano ho. Yun lang pinapaniwalaan nila na mali na. Hindi na nila tinutunton yung original meaning ng salita. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga Pariseyo, huwag lang kayo makinig sa Talmud. Pakinggan nyo yung Tanakh, sabi ng Panginoon. Ano po? Ganon din sa kapanahunan natin, may mga tao na ang pinapaniwala na lamang is the English version. Nagkakamali na sila. Another weakness of the King James Version ay ito pong John 1:18, yung tinatawag doon na only begotten Son. Hindi na in the original Greek, hindi naman only begotten Son yon. The unique God ang nakasulat po doon, mga kapatid. Ano ho? Monogenes, hindi theos, hindi monogenea. Okay? Or the only begotten. Ano po? Kasi pagka ang Panginoon is the only begotten Son, panig yan sa doktrina ng mga Jehovah's Witnesses na ang Panginoong Hesukristo ay maliit na Diyos lamang kasi begotten Son nga siya eh. Pero in the original Greek, He is not the only begotten Son. He is the unique Son of God. Yon yung ibig sabihin na monogenea, hindi monogenao. Okay? Sa mga nakakaintindi sa Greek, alam nyo, ibig sabihin nun, ano po, kung alam nyo. Okay? So, kinakailangan pag-aralan nyo po yan. So much for that, mga kapatid, ano po. So much sa kapanahon natin. Kaya, nung sinabi ni Apostle Paul na all scripture is given by inspiration of God, dito na tayo magtatapos. Okay? Isa pangatlong portion natin ito. Pag sinabi ni Apostle na all scripture is given inspiration of God, dito na tayo sa gitna. Sana makita niyo ano po. The word inspiration there is God breath or theo and neo. Okay? Theo, neo. Okay. Theopneustos in the original Greek. Dalawang salita pinagdugtong ni Apostle Paul, theos and neo. Theopneustos or God breath. Ano ibig sabihin po nito? That the Holy Scripture, the Bible that we have today is God breath. Ano ibig sabihin po niyan? Hindi natin maintindihan yan sa English pero sa illustration natin na maintindihan natin ito. Pag sinabi natin God breath, parang ikaw nagsasalita ka, pag subukan mo magsalita at ilagay mo yung kamay mo sa harap ng bibig mo, may lumalabas na hangin. Di ba? O ganoon ibig sabihin ng inspiration, God breath. Ibig sabihin niyan ganito, ano po? Parang yung sinasabi sa aklat ng tingnan nyo ha. Parang yung sinasabi sa Genesis 2 verse number 7. Ano sabi sa Genesis 2:7?
Wag natin puntahan, ako na lang para mabilis tayo sa Genesis 2 verse number 7. Let me read for you. Sabi, and the Lord formed man of the dust of the ground and, listen pakinggan nyo, sa Genesis 2 verse number 7. Sandali nga, check natin yung audio natin, nag-adjust tong audio natin. Genesis 2:7. The Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Paano daw nabuhay si Adan? By the breath of God. Okay? By the breath of God. Ito ay illustration ng inspiration. Ano po? Nagkaroon daw ng buhay si Adan nung hiningahan siya sa ilong ng ating Panginoon. Ano po? Ganon din daw ang inspiration of the scripture. The scripture is the breath of God. Ano po? Kaya masasabi natin dito sa 2 Timothy 3:16, ano ba ang inspired na tinutukoy ni Apostle Paul? Ang tao o ang scripture? Sinabi ba ni Apostle Paul, all New Testament writers are inspired? Hindi, di ba? Ano sabi? All scripture is given by inspiration of God, di ba? So, masasabi natin that inspiration is only given to the Holy Scripture. Kasi pag ang tao ang inspired, lahat ng susulatin niyan inspired na. Inspired ba si Thomas? Pag sinabi mong oo, bakit yung kanyang gospel hindi kasama sa New Testament? Merong Gospel of Thomas Ba't hindi kasama yung sinulat niya kung inspired siya? So, inspiration is not to the person, it is to the scripture. Maliwanag naman sa 2 Timothy 3:16. All scripture, sabi niya, is given by inspiration of God. Ano po? Okay? So, katulad ng paghinga ng Panginoon kay Adam, nabuhay si Adan. Ganon din sa, Job ito? Job chapter, let me read for you, Job chapter 27, verse 3. Ang sabi dito, all the while my breath is in me and the Spirit of God is in my nostril. Sabi ni Job. Ganon din sinabi niya sa Job 33. Job 33, anong verse yan? Job 33, verse 4. Let me read, sabi, the Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. Okay, so ganun din daw, pareho sila ni Adan. Nabuhay sila, Adan sa si Job, by the breath of God. The same thing to the Holy Scripture. Hindi po lumalaganap ang Scripture dahil sa tao. Dahil nandyan ang hininga ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Malaman natin yan maya-maya. Ganon din binabanggit sa Book of John. Tingnan nyo sa Book of John, John, anong verse yan? John, John 20, 22. John 20:22. Ang sabi po dito, and when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Ano ito? Ito yung panahon na ang mga disipulo ay hinang-hina sila. Namatay ang Panginoon discouraged nila. Nagpakita bigla ang Panginoon sa kanila, and he said, he breathed on them and said, receive ye the Holy Ghost. Hiningahan sila ng Panginoon at nagkaroon sila ng lakas, okay, ng kapangyarihan, sabi diyan.
Ganon din, sinabi ni Apostle Paul sa Acts 17, verse number, ano yan? 25. Ano sabi po rin ni Apostle Paul? Neither is worship with men's hands as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things. Sabi diyan, ano po? So, lahat ng mga may buhay sa mundo ay galing sa Panginoon, mga kapatid, ano po? Okay? So, God is the source of life dito. The breath of life. Ganon din po ginamit ng Panginoon itong Theopneustos or God breath. The Holy Scripture is the very breath of God. Mga kapatid, ano po? Kaya the more we study the Scripture, the more we have the strength of God, mga kapatid. Ano? Kinakailangan natin yan sa mga kapanahonan natin. At this is illustrated sa Hebrew alphabet, yung fifth letter of the Hebrew alphabet, ano po, which is He or the letter H. Ayan, kita naman natin the letter is He in Hebrew. He is the symbol of wind, breath, and surprisingly, revelation. Anong revelation ito? Salita ng Panginoon, ano po? A good example ito. Yung Aleph plus the He plus the Beth, okay, is equivalent to Ahab. Ito ay Paleolithic Hebrew ito, ha. Ang modern Hebrew kasi is Ahaba na ngayon, Ahaba. But the Paleolithic Hebrew is Ahab or Ahab. Okay? Pag tinanggal mo yung H, okay, tinanggal mo yung H, ha? Ab. Okay, that means the leader of the house. Okay? Or sinabi ni Abba. Hindi New Testament, Abba. Ano yung equivalent ng Abba? Father. Okay? Abba, Father, sabi doon sa in the New Testament, di ba? Pero yung Abba, ilalagay mo yung H, He, sa gitna, magiging Ahab. Ahab is the Hebrew word for love. Yan yung essence ng God the Father or God. Ano ang essence ng God, ng Panginoon? It is love. It is Ahab. Made possible by the letter H. Okay? Sa alphabet yan, ha? Another example ay itong pangalan ni Abraham and Sarai. Okay? Abraham, the father of many, inilagay ng Panginoon yung H sa gitna ng pangalan niya. Thou shall be called Abraham. Sabi ng Panginoon, di ba? So yung pangalan ng father of many, inilagay ng Panginoon yung source of life kay Abraham, naging father of many nations. Abraham. Bakit? Yun ang essence ng letter H. Okay? Katulad ng hiningahan ng Panginoon si Adam at saka si Job, nabuhay sila. Ganon din sa mga disciples nung sila ay discouraged na, namatay ang Panginoon, biglang lumabas ang Panginoon and He breathed on them, they received the Holy Ghost, sabi po doon, and they were empowered because of the breath of God. Ano po? Ganon din yung asawa ni Abraham, si Sarai. Okay? Nilagay yung letter H, ginawang Sarah, hindi na Sarai. Ano po? Okay? Mother of many. Okay?
Bakit dito kay Abraham, kay Sarah, ang pinili ng Panginoon? Dahil perfect example po sila, hindi sila nagkakaanak eh. 100 na si Abraham, wala pa siyang anak. 90 years old na si Sarah, wala pa siyang anak. Nagbigay ng pangako ng Panginoon kay Abraham, galing sa iyong anak, dadami ang iyong mga anak at magiging ikaw ay magiging ama ng maraming tao, sabi ng Panginoon. Ano po? Okay? Hindi nakahintay si Abraham. Ayun, kinuha si kay Hagar. Ayan, sabi ng Panginoon kay Abraham, hindi yan, mali yan, sabi niya. Hindi yan ang kalooban ko, sabi ng Panginoon. Ang iyong mga lipi, ang iyong mga anak galing kay Sarah. Perfect yan, sabi ng Panginoon. Panginoon, sabi ni Abraham, baog yung asawa ko, hindi nagkakaanak eh. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ilalagay ko ang aking hininga sa kanya. Kaya kahit na barren na si Sarah, magkakaanak siya, sabi niya. No? When God placed the letter H sa pangalan niya, Sarah, okay, he became the mother of many. Ano po? At perfect example yan. Ano po? Perfect example yan na nagpapatunay na ang kamatayan sa Panginoon ay hindi na natiling patay. Nabubuhay yan kapag yan ang kanyang hininga ay dumating sa iyo. Ayun, ganun nga, nagkaroon ng maraming anak si Abraham. At lastly, last example, ano po, na naririnig natin sa mga magic show o sa mga palabas, o naririnig natin tinatawag na abracadabra. Alam natin ano ba itong abracadabra? Actually, itong salitang abracadabra is based on Hebrew. Ang Hebrew, ang ibig sabihin niyan, I create as I speak. Okay? O ganon din dito, di ba? Ganon din ginawa ng Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 26. Okay, when He created man, He created everything, by the way, sa Genesis chapter 1, paano create ng Panginoon lahat? By His Word. Nung sinabi niyang, let there be light. Abracadabra yun. No? Ibig sabihin, I create something as I speak. And only God can create as He speak. Okay? Yan po yung basic foundation ng theopneustos, na God breath, na ang salita ng Panginoon ay hininga ng Panginoon niya, mga kapatid. Kaya pag binabasa mo ang salita ng Panginoon, you are talking to Him and He is imparting you life. He is guiding your life. He is giving you, by the way, life sa buhay natin na magulo dito sa mundo. Nasa Kanya ang solusyon ng lahat, mga kapatid. Ano po? Nasa Kanya lahat ng kadakilaan. So dito nakita natin ang mga kagandahan ng salita ng Panginoon, that the Bible is inerrant dahil as God liveth and as He promised that His word shall not pass away, although kahit na heaven and earth will pass away, sabi nga sa Matthew 24, but my word shall not pass away, sabi dyan. So magtatapos na tayo with this quotation. Let me point you dito na sa sa quotation natin sa, asa na ba yung Bible natin? Dito to. Punta natin sa pagtatapos natin sa book of Matthew. Pakinggan natin to dahil dito na pinaka-closing ng chapter 5. Sabi na po yun sa Matthew chapter 5 verse number 8.
18. Tingnan nyo, pakinggan natin mga kapatid. No? Dito natin makikita yung inerrancy of the scripture. Matthew 5 verse number 18. Asan na ba yung 18? Ito. Oh, ay. Okay. Ano sabi diyan? Matthew 5:18. Sabi, "For verily I say unto you, this is synonymous dun sa Matthew 24 nung sinabi ng Panginoon na heaven and earth will pass away but my word will not pass away." Dito natin makikita na ang kanyang salita ay kanyang pinanatili sa ating kapanahunan na pwede mo pagtiwalaan ng sinasabi ng Bible dahil ito yung kanyang pangako. Till heaven and earth, sabi niya, di ba? Pass. Ano yan? One jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Jot is the smallest character in the Hebrew alphabet. Parang quit lang yan, parang period, parang dumi sa papel. Pero importante yan mga kapatid. Mapag-aral natin sa susunod na panahon, wala na tayong ibang panahon eh. But jot and a tittle, ibig sabihin yan ng ating Panginoon, ang kanyang salita, sabi niya, till heaven and earth, kahit mawala man yan, but my word shall not pass away, sabi niya. Ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin niyan, pwede mong pagtiwalaan ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Iyan po ang root cause ng ating lakas ng pananampalataya natin. Kung ang Kristiyano ay lumalakas ang pananampalataya ay dahil sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga, kapag ang Kristiyano ay humihina, nagkakasala, nagkakamali, bakit? Hindi na nag-aaral ng Biblia eh. Parang mga ibang mga pastors din, okay? Bakit? Ang mga pastor ay puro na lang sermon ng sermon. Wala nang mensahe. Bakit? Puro sermon. Kahit sino pwede mag-sermon, pero hindi lahat kayang magbigay ng mensahe, mga kapatid. Bakit wala nang mensahe ang mga ibang pastor? Hindi na nag-aaral eh. Hindi na sila nag-aaral ng salita ng Panginoon. Akala nila, alam na nila lahat. Akala nila, na pag-aralan na kumpleto na nila ang Bible, pero hindi. Hindi pa natin, kumbaga, kahit nabasa mo na ang buong Bible, ang dami po dyan ng mga statement ng Bible na hindi nila kayang ipaliwanag dahil hindi nila pinapag-aralan. Ito na lang sinabi ng Panginoon na have you not read what God had said unto you? It means a lot of things. Okay? Yan po ang kaya itong service po natin, pag-aaral natin dito online, we hold the Word of God the highest respect. Hindi na natin sinusunod ang mga tinatawag nilang statement of faith. We do not follow any system of faith or system of belief. We follow the inerrancy of the scripture. The scripture, sola scriptura sa Latin, or scripture only. Okay. Diyan lumalakas ang ating pananampalataya. So sa pagtatapos natin, nawa makasama kayo ulit sa susunod na pag-aaral natin sa mga nasa YouTube channel. May God bless you, mga kapatid, at share, like and share sa mga videos natin sa kalalago ng pananampalataya natin at kalalago ng ebanghelyo ng ating Panginoon.